Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating programa ng Let's Talk. Let's talk about living in Christ. So ngayon tayo po ay mapalad. Marami tayong mga panauhin. Ang ating pong mga espesyal na mga panauhin ngayong araw ay walang iba kundi ang Zion's Praise. So ating malalaman at kikilalanin ang Zion's Praise. Ano ba ang Zion's Praise at about saan ang ministry na ito? So, ipapakilala ko muna sa inyo, isa-isa, ang ating mga panauhin. At nang maikli lang, sapagkat mamaya ay silang mag-introduce sa kanilang sarili. Of course, ang nandun sa kanang dulo, si Miss Pretchy Pagdanganan. Magandang araw po sa ating lahat. At ang katabi niya ay si Sister Ann Kirchner. Hello po. At si Ate Eileen Serrano. Hi po sa lahat. At si Mrs. Jelly Panganiban. Hello po sa ating lahat, sa ating mga Yeah. manonood. Ayan. So, ngayon ay ating kikilalan. Ngayong gabi tayo ay magkakaroon ng maraming awitin. Ano po kaya? Huwag po kayo aalis at kayo panoorin nyo hanggang katapusan sapagkat kayo ay mabibless sa mga kwento at mga awitin na kanilang isi-share ngayong gabi sa ating lahat. So, ngayon, magandang gabi sa inyo. Magaganda pa kayo sa gabi. Ano po? Amen. Amen. At maraming salamat sa pagpapaunlak sa ating programa na Let's Talk. Zion's Praise. Ano ang Zion's Praise at about saan ang ministry na ito? Gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jelly Panganiban. Ako po ang president na aming grupo, Zion's Praise. So, ang Zion's Praise po ay isang grupo ng mga awit dito sa bansang Israel. Specific in Tel Aviv International SDA Church. At kami po ay nagpupunta sa iba't ibang mga churches dito po sa Israel upang magpahatid po ng mga awitin patungkol po sa ating Panginoon. Amen. So, ilang taon na ang Zion's Praise? Ang Zion's Praise po ay 14 years na po ngayong taon. Wow. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kami ay patuloy na naglilingkod. Iyan. Here's the Sister Jelly May. I believe Sister Eileen Serrano. Ayan. So, kailan ka nagsimula Zion's Praise at ano ang part mo sa Zion's Praise? Nag-start ako sa Zion's Praise year 2018. At I sing alto. Alto. Okay. So, kay Sister Ann. So, Sister Ann, kailan ka nagsimula Zion's Praise at ano ang part mo sa Zion's Praise? Ako ay nagsimula noong 2019. Oh, bago pa. Oo, nung actually January 2019. And ako ay ano ba yun? Soprano 1. Soprano. Nakalimutan niya po yung part niya. Bakit? Ilang taon ka na dito sa Israel? 7.5. 7.5. Oo. So, kung 7.5 ka na sa Israel, parang 3 years, 4 years ka pa lang sa Zion's Praise, bakit hindi ka kaagad sumali sa Zion's Praise? Kasi dati, napakalayo kasi ng bahay namin. 1 hour pa mula dito sa Tel Aviv. So, wala kaming lugar na pwede namin matulugan until nag-open ang church para sa amin. So, praise God. Kaya nung 2019, nung buwan na lumipat tayo dito sa ating bagong church, doon na rin ako nag-start na mag-join ng Zion's Praise. Amen. So, thank you, Sister Ann. Dumako tayo ngayon sa ating hindi ko sasabihin at siya magsasabi ng part niya at gano'n na siya katagal sa Zion's Praise at papaano ka nagsimula sa Zion's Praise?
Ako po si Sister Perchi Pagdanganan. At ako po ang nakumpas. Ako po ang conductress ng Science Praise. At nag-start po ako ng 2019. So, 4 years na din, no? Tama ba? 21, 2, 3. 4 years na rin po. Akong nangunguna, nakumpas sa Science Praise. Yun. So. Paano ka nagsimula, Sister Pritchie, sa... Ako po dati ay nasa Jerusalem. Pero padalaw-dalaw ako dito sa Tel Aviv. Tapos, in-invite ako ni Elder Sandro. Kasi pauwi na siya nun eh. So, sabi niya sa akin na ano daw, kailangan nga daw na may magturo. Eh ako naman nahihiya kasi si Sister Jelly May ang nag-lead noon eh. Dahil kung maaalala nyo, nag-concert kayo sa Jeru. Diba? Anong year kayo? 2018? 2018. Na nag-concert kayo sa Jeru, andun na ako. Ako nga ang nag-opening prayer nun eh. Yun. Tapos yun, basta sabi ni Elder Sandro sa akin na ano daw, parang kinonsensya na ako. Paano? Oo, sabi niya, ikaw, nasa iyo yan, may talent ka, tapos di mo ginagamit. Pero actually sa Jeru, nagsusstart din ako ng ano. Pero dahil kakaunti lang talaga ang mga nakakalabas sa Jeru. So, hindi ganun ka, makabuo talaga ng isang choir. Meron kaming nabuo, yung parang singing group lang siya, na pero hindi talaga yung 4 voices. So, I prayed for it, tapos sinabihan ko siya. Nulakan ako sa kwento. Sinabihan ko siya na tara, sali ka sa science. Sabi ko ba yan? So, yun. So far, so good naman. Amen. And we're so blessed, since Sister Pritchie led the pagkumpas sa grupo. It became more like active and more, yung mga activities natin. At maraming salamat, Sister Pritchie. Mga ito, nagpapasalamat. Mamaya, ikukwento natin. Ayan. So, Teka lang, brother. Ikaw, ano naman ang iyong ako nga pa wala. Member din ng Science Praise. Ako po ay Miriel Panganiban. At ako po ay based actually ng Science Praise. And I have been very, very blessed by this group. At talagang music is very important in a Christian life. Worshiping, praising. At nagsimula po ako ng Science Praise. Pagdating ko lang dito, sinali na ako. Kasi kukunti talaga yung lalaki, doon sa ating church. So, automatic pagdating mo dito at lalaki ka. base ka na? Base ka na. Ganun. So, memories. What was your fondest memories with Science Praise? Yung hindi nyo makakalimutan na memories. Alam nyo kasi po, ang Science Praise ay hindi lang just singing. We are also nagdadalaw, gumagawa ng mga retreats, At kaya this group talagang solid at talagang very close. Even mayroon sariling culture na do sa loob ng Science Praise. And we have a lot of good memories with Science Praise. So, can you think of your fondest memories na hindi makakalimutan sa Science Praise? Marami po, maraming mga memories. I'm taking my mind kung ano ba yung mga memories na talagang sobrang masaya. Pero madami ako naiisip, madami akong naiisip. But I think the reason, when we go to Ilat, we enjoyed it there when we go there. Kasi po actually 3 days kami nagstay doon from Friday until Sunday, and halo-halo, we have the spiritual retreat and we have our social retreat, and meron din kaming nag-concert din kami doon sa church namin doon sa Ilat. And
napakasaya po dahil that was the first time after the pandemic that we will we go together outside Tel Aviv. So it was really fun. Nag-enjoy kaming lahat. And we are very blessed that we have that kind of activity. Amen. Gano'n ka tayo Sister Eileen. Sister Eileen. Okay. Sa akin, kasi nag-start ako ng 2018. So, ang naaalala ko yung unang nasamahan ko ng retreat sa Jerusalem. Tapos concert. Masaya kasi magkakasama kayo na yun nga, hindi lang spiritual retreat, meron din social. So tapos nakikilala mo talaga yung ng mga kasama mo. Tapos sa Netanya. So masaya lahat ng mga retreat. Tsaka ang naaalala ko sa mga pagdadalaw natin. Every time na mayroon tayong visitation sa mga may sakit, at makikita mo na kahit na masama yung pakiramdam nila, every time na nadadalaw ng Science Praise ay nabibless sila. At gayon din tayo ay sobrang nabibless. At naikigamit natin yung ating talent para sa paglilingkod sa kanila. Speaking of talent, Sister Eileen, may inihanda ka sa atin ngayong awitin, di ba? So, ngayon po ay bago tayo dumako kay Sister Anne sa kanya, mag-isip ko muna Sister Anne yung fondest memory habang umaawit si Sister Eileen. Ano ang awitin mo, Sister Eileen? Trust His Heart. Trust His Heart. So, ngayon po ay pakinggan natin si Sister Eileen sa kanyang pag-awit ng Trust His Heart. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us from the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows steep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. His is the master plan. He holds the future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you
someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. You don't understand when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So maraming salamat, Sister Eileen, sa napakagandang diwa ng awit, Trust His Heart. So, dumako naman po tayo kay Sister Anne. So, Sister Anne, ang fondest memory mo at ang iyong hindi makakalimutang alaala to Zion's Praise. Siguro yung retreat natin recently, November 25, yun ba yun? Ito yung second retreat na nasalihan ko, pero siya parang mas more on nakilala ko yung isa't isa, yung bawat miyembro na nandun sa grupo, kasi tayo ng iba't ibang grupo tayo. And narinig ko yung mga kwento, narinig nila yung kwento ko. And yung basta masaya lang tayo yung mga activities natin na ginagawa natin. Tapos nakaka-bless na naririnig ko yung mga kwento nila kung paano ang Zion's Praise ay naging blessing din sa bawat miyembro ng Zion's Praise. Amen. Amen. Dumako tayo dito sa Mandarita. sa Mandarita. Ako magsasabi. Ayan, Sister Reggie po ay malapit na siyang umalis. Ano po? She will iiwanan niya kami. Yeah, but we of course are happy for her. But I will let her say more about her time with Zion at ano yung kanyang may mas Masaya ba? Masaya. Puro galing. puro pasaway. Hindi Ayan. naman. Okay. Sa 4 years ko sa Science, di ba syempre nung umpisa, no, naninimbang kayo sa akin. Syempre, hindi kayo, actually, mahirap sa umpisa kasi syempre, iba ang style, iba ang mga songs. Medyo mahirap, kailangan mag-memorize, yung mga ganon. So, kaya masaya ako na ngayon, parang nasanay na kayo na ganon ang sanay tuloy-tuloy nyo. So, yung dun sa fondest memory, kasi ako pa makakalimutin talaga. So, wala akong masyadong mga fondest memory. Yung naalala ko lang na masaya tayo, ganyan-ganyan. Pero yung isang tumatak sa akin ay yung kumanta tayo sa session. Sa Jero. And yes. sa bandang dun sa... So, tumatak sa akin yun kasi very special yung time na yun.
dahil wala ako para i-prepare kayo dahil nasa session ako. So si May di ba, ikaw ang nagano. Tapos, yung magsusolo na si Jelvis ang inaasahan natin, hindi siya makakalabas. So, si Jovan, isang estudyante ng Agri Studies, siya ang ating kinuha na siya ang magsusolo. Tapos, alam mo yun, yung yung doon ko na tayo, instrumento lang talaga tayo. Kumbaga, kumakanta tayo, meron tayong talent, pero si God pa rin talaga ang magbibigay ng kaparaanan sa mga bagay-bagay na hindi na natin hawak. So, yung nangyari na yun, parang para sa akin, ang ganda kasi, di ba, kung maaalala ninyo, sige, awit, tapos pati yung congregation, napaawit din natin, although hindi nila alam yung kanta, pero yung, alam mo yun, nakakaano siya dahil yung song natin is about Holy City. So parang it's, para sa akin, parang it's a parang it's a glimpse of what will be in the New Jerusalem. Everyone, kahit iba-iba ng language, di ba, nandoon, may Russian, may mga Hebrew, may mga Spanish, pero everyone sang together with us. Maybe in their own language. Parang siyang kaya naging memorable sa akin yung tumatak siya sa akin kasi doon ko na talaga na yung pag-awit natin, nakadepende tayo sa Kanya, para sa Kanya, yung ating ministry. Kasi minsan, dahil minsan, halimbawa, ikaw bilang singer, magaling ka na talagang kumanta, minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo sa Panginoon. So, ang naitataas, ikaw. Pero dun sa time na yun, yung nangyari sa atin nun, naitaas ang pangalan ng Panginoon, kahit tayo ay hindi ganun ka galing umawit, di ba? Pero, ang ganda ng naging, at hindi lang nanggaling sa atin yun, dun sa mga taong nakapakinig, na-bless sila, yun ang talagang very important. Sinong pinakakatawa? Ay, gusto mong sabihin natin, Ito, yung sa akin naman, it was during the pandemic when we were like recording songs. Kasi ang pinaka nahirapan. Memorable. Kaya memorable sa kanya. Editor. Yung magre-record ka ng alauna ng gabi, magre-record ka na, tapos mag-e-edit ka ka alas 3 ng madaling araw. It was, but, ayun yun, nakadalawa tayo ng concert na online. Yung talaga, dahil pandemic. But that was really a blessing na hindi natin na inaasahan na we can still, di ba? Kahit pandemic, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-serve. Now, bago tayo dumako sa next question, of course, hindi natin malalampasin si Ma'am Pretchy na hindi kakanta. Ano po? Gusto niyo mamarinig kakanta ni Ma'am Pretchy? Ano si... si Ma'am Pretchy, siya po ang aming conductress. Ano po? At yan ay mahigpit. Minsan lang namin marinig kumanta. Kaya pakinggan niya kanta niya. So ano po ang kakantahin niya? Ma'am Pretchy. My life is in your hands. My life is in your hands. Okay, so ngayon po ay pakinggan natin ang awitin ni Miss Pretchy Pagdanganan. My life is in your hands. Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what each day will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands, my heart is in your keys.
not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, and nothing is for keeps. All I know is that your love will live eternally. So I will find my way, and I will find my peace, knowing that you'll meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. When I'm at my weakest, Lord, you carry me. Then I become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord. My life is in your hands. Maraming salamat po, Sister Prechi, sa napakagandang diwa ng awit. My life is in your hands, which is talagang Sister Prechi, you are, gusto namin pang i-question sa'yo, how did, or kahit sa bawat isa atin, how did Zion's Praise contribute to your spiritual life, in your growth, in your spiritual life, especially when, while you're still here in Israel? Alam niyo po mga kapatid, ang music ay isa ng malaking parte ng buhay ko. Even nung nasa Pilipinas pa, malaki siyang factor sa akin na ako ay nagsistay sa church. Kasi, hindi lang siya bastang, yung alam mo yun, basta kakanta ka, share mo yung talent mo. Hindi pero dun sa pamamagitan ng pag-awit, iba kasi ang pakiramdam pag yung natatouch mo ang buhay ng mga tao. Iba rin yung sermon, di ba? Iba ang sermon, di ba? Pero iba rin yung pagka kumakanta ka,
tas alam mo yun, na-bless yung mga tao. Sila magsasabi sa'yo eh. Sabi nila, oy kapatid, na-bless ako sa inawit mo. So, ang pag-awit sa akin, very personal siya. Hindi siya yung basta lang na talent na kakanta. So, yung sa Science Praise, yun din yung gusto kong, di ba lagi ko nang mga sinasabi sa inyo yun, na ang pag-awit, hindi lang basta pag-awit, natin yun service natin sa Panginoon. At kumbaga para sa akin, minsan nga, isa siyang reason kung bakit kailangan ko sumimba. Hindi dahil sa Science Praise, kundi para magtuloy-tuloy yung ating ministry. Kasi once we stop, wala na. Mapapansin nyo yun once na hindi na kayo kumakanta, di ba? Parang nakakapanghina. Yes. Di ba? Yan. At ang lagi ko nga sinasabi, di ba, sa inyo, yung total dependence sa Panginoon, sa pag-awit. Ako noon, pagka kumakanta ko, lagi kong hinihingi, Lord, pahiramin mo ako ng boses. Kasi ako, naniniwala ako na hindi atin itong boses natin. Oo, minsan nga hindi mo mauulit yung the same na kind ng pag-awit, di ba? Mm-hmm. Kapag ikaw na lang mag-isa o wala kang sa paglilingkod, ibang quality na. So sabi ko, ang papuri sa Panginoon, yun ang hinihiling ko na, Lord, ang praises hindi mapunta sa akin, sa amin, at sana sa Science Praise, no? Yes. Yun yung mag-ano sa inyo na hindi atin. Okay? Hindi atin ang papuri. So, sa akin, napakalaking tulong yung ganun sa akin spiritual life. Na ang pagkanta, ang pagtuturo sa Science Praise, mahirap man. Mahirap man. Pero ito yung nagpupush din sa atin para magpatuloy. Tapos, sa panahon na may mga nahihirapan isa sa atin, di ba? So, nakakatulong din sa atin ang bawat isa. Kasi, hindi lang naman tayo basta practice o gano'n. Pero, we're family kasi, di ba? Yun ang naramdaman ko. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat. Kasi, kung alam nyo, hindi naman ako na tao. Hindi ako very sociable na tao. Pero, pinaramdam sa akin ng Science Praise yun na. Para akong nanay, ang dami kong mga anak na makukulit. It's a family. So, thank you. Sa aking spiritual life, nag-grow din ako na. Amen. Amen. Maraming salamat, Sir Pichi. Dumako tayo kay Sister Anne. In your 4 years in Zion's Praise. Actually, malaki ang naging ng Zion's Praise sa akin. Simula nung in-invite ako ni Ate Perchi, kung maalala ninyo, di ba hindi kami nakakapag-church ng Friday, ng Vesper. Which is, hindi ako sanay kasi sa Pilipinas talaga, midweek Vesper, nakaka-attend kami. Pero since wala naman akong reason, kasi ang layo ng bahay namin, 1 hour, tapos wala kaming tutuluyan. So, kung magbabalik kami, mahirapan kami. So, nung nag-invite siya, I have the reason na magsabi sa asawa ko na kailangan puntang Tel Aviv kasi may practice kami, ganito. Nag-join ako Naging reason. Yes, oo. Nag-join ako ng Zion's Praise. Inimbitahan ako. Ganun. And, nahirapan ako nun sa pagbabiyahe. Wala pa ako. Kasi nga, hindi ako sanay biyahe ng yung public. Pero, malaking pasasalamat ko talaga sa Zion's Praise. Kasi, hindi lang ako, kundi pati mga anak ko. And the church yung church nag-open para sa amin na matulog dito. At alam mo yun, unti-unti, hindi lang sa Zion's Praise actually, itong media ministry natin, diba? So, it blessing kasi yung tayo ay nagiging instrumento, diba? Ako ay isang ginagamit ng Panginoon na instrumento ito sa pag-awit. Actually, bata pa lang ako, gusto ko nang umawit. And, nagpapasalamat ako kay Ate Perchi kasi lagi niya akong tinuturuan. Ganito, humito maayos, hindi throttle, ganyan. So, blessing sa akin kasi ang daming nagbago sa buhay ko. At yung pagsuserve nga sa pamamagitan ng awit na maraming nabibless dahil doon. And nakakaano
yung hindi lang sila kundi ako mismo i-bless sa natin ito, ministry natin. Amen. Thank you, Sister Anne. Sister Eileen tayo. Sister Eileen, how did Zion's Praise, the ministry of singing with the Zion's Praise, help you to grow spiritually? Okay. Sa akin ay malaking tulong ang Science Praise. Dahil una, alam ko talaga ang singing. Hindi naman ako ganun kagaling ang kumanta. Pero dahil sa Panginoon, pinibless niya ako para makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. At may share kung ano yung talent na pinapahiram niya sa akin para rin sa ibang mga kapatid, sa mga nakakarinig. Tuwing tayo ay umaawit para sa Panginoon. So, isang blessing sa akin ang Science Praise. Kasi siguro ay kung hindi ako naging member ng Science Praise ay mga pagsubok na dumarating sa aking buhay ay hindi ko to, baga isang way na nagbibigay ng comfort sa akin. Isang blessing sa akin kasi nakakapagpatuloy ako sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang ating contractors ay lagi niya ako tinuturo, sinasabihan na ganito, ganyan. Matigas Magkasama kayo sa work, diba? Hindi ka nakikinig. Ako kasi kahit sa Pilipinas, gusto kong mayroong nagturo sa amin sa choir. So, nag-stay siya sa bahay namin. Sabi ko, gusto kong mag-voice lesson. Pero, hindi ko talaga nagagawa yung mga tinuturong technique, yung mga ganun. Hanggang sa sumuko ako. Tapos, hanggang dito. Parang hirap kasi. Nahabol ka talaga. Siya na sumuko sa akin. Siya na gustong sumuko sa akin. So, maraming salamat. Maraming salamat kasi nakita natin na talagang nag-improve ang Science Praise. So, salamat sa ating contractors, sa ating Panginoon, syempre. So, napakalaking blessing ang Science Praise sa akin. Nagdadabog pa yan. Ano ba pinapagawa mo? Kasi diba magkasama kami sa work. Tapos yung nagpa-practice, so kailangan silang i-practice. O tara, punta tayo sa hall. Punta tayo sa hall. Oo, sa umpisa, okay, paano? Pagka tinatawa na ako, mayaman na kasi bakit na silang dalawa. Ang binig ko din nga dyan ay paunahang mag-walk out. Napapa-walk out namin siya. Kahit kami lang doon. Pagka sabihin ko, sige, ayusin nyo muna ha, babalikan ko kayo. Nagpa-practice naman kayo. Practice naman. Amen. Takot lang namin. Okay. Salamat, Sister Eileen. Lumaman naman tayo sa President ng Zion's Praise. At ano yung naitulong ng Zion's Praise sa iyong spiritual life? Sister Parang Jen. sabi rin nila lahat. Personally, Siyempre po, napakagandang blessing po. Kasi when I arrive, sinabak agad ako bilang conductress. Na wala akong experience bilang conductress. Ang alam ko lang ay kumanta. Pero yun po yung naging way para mas mag-aral ako or mas lalong mag-grow yung aking talento sa larangan ng pag-awit. At syempre po, sa tulong ng ating Panginoon, hindi ko magagawa yun. Until naging blessing nga po na dumating si Ate Prechi. At mas lalong nag-grow ang Zion's Praise. At hindi ko alam kung paano na ang Zion's once she go. At alam niyo po, yan lang ang confidence ko, ang pag-awit lang.
Wala akong wala akong iba pang talent na meron ako, kundi pag-awit lang. Kaya po, iniingatan ko talagang mabuti at syempre, mas lalo ako nagpapagamit sa Panginoon dahil hindi natin alam baka biglang kunin ng ating Panginoon pag hindi natin ipinagamit sa Kanya. So, ito po ay napakalaking blessing para sa akin at para din po sa pamilya ko. Kasi actually po, ang tatay ko ang nagturo sa akin umawit. Hinasa niya akong umawit. Kaya pag wala kaming videos, sabi niya, anak, hindi kayo naawit dyan? So, hinahanap niya po, So, lalo kaming nagpupursigihan na maglingkod, at mag-post ng mga videos para ma-blessed, yung ating mga kababayan dito sa Israel. At ganoon din po sa ibang mga lugar na nakakaabot yung ating mga awitin. So, yun po. Amen. Maraming salamat. Hindi natin palalampasin ito. Si Sir Jeremy ay ating paawitin. Sir Jeremy, may inihanda ka bang awit para sa Opo, may inihanda pa akong awitin. Ang aking pong aawitin ay How Beautiful. How beautiful. So, atin pong pakinggan ang awitin na inihanda sa atin ni Sister Jeremy, Sarah Panganiban, How Beautiful. How beautiful the hands that serve the wine and the bread and the sons of the earth. How beautiful that feet that walked the long dusty roads and the hill to the cross. How beautiful, how beautiful, how beautiful is the body of Christ. How beautiful the heart that bled, that took all my sin and bore instead. How beautiful the tender eyes that choose to forgive and never despise. How how beautiful, how beautiful is the body of Christ. And as he laid down his life, we offer this sacrifice, that we will live just as he died, willing to pay the price, willing to pay the price. How beautiful the radiant bride who waits for her groom with his light in her eyes. How beautiful when humble hearts give the fruit of your lives, so that others may live. How beautiful, how beautiful, how
is the body of Christ. Maraming salamat, Sister Jelly sa iyong napakagandang awit. How beautiful. Talagang, alam nyo, for me, hindi pa ako nakapag-share ng aking how the Zion's praise at pag-awit. Though I'm not really a singer, I'm not a good singer. But dahil ito ay isang way para makapaglingkod, at mapaabot ang kabalita ng Panginoon sa ating mga kababayan, ating mga kapatid dito sa Israel, ay nagpapatuloy. At ito ay nagbibigay ng opportunity sa atin na ma-involve sa gawain. Kahit na ako ay hindi ganun kagaling umawit, awit lang. Si Ma'am Prechi gusto na. Ayan, but nag-grow ba ako? Kailangan ng affirmation na lang. Sa pag-awit. But I am so happy in Zion's Praise. Napaka sarap na maglingkod na kasama ang iyong mga kapatid sa isang bagay na mahal mong gawin. Gusto mong gawin. Kahit na napaka yung maaga pupunta sa church, magre-record ng mga gabi ganyan, it's not a burden no? Dahil ito ay talagang gusto mong gawin. So, ayan. So, final words, bago tayo magtapos ng ating programa, ay final words. Paalis na nga pala si Ma'am Prechi. Yes Si po. Sister Prechi. Sino ang papalit? Sa to, corona. Ay, corona. Meron ka ba na Ma'am Prechi na Ikaw, talagang papayag ka ba, Jelly May? Pag-isipan ko na. Ayan. Stay tuned. Ayan. Stay tuned. Ayan. So, Madam President ng Zion's Praise, pwede bang ang Zion's Praise ay ma-invite sa mga churches din or sa mga birthday parties na kumanta? Hindi po, ito ay isang ministry, alam nyo na willing ay magpagamit sa gawain ito sa pagpahay ng pabalita. Yes po, we are very willing to serve. Actually, we are waiting for the invitation outside Israel. Gusto rin po namin mag-travel, of course, in other countries na kung magkaroon man kami ng chance makapunta sa iba't ibang mga lugar para makapag-serve, we are very willing. So, as of now, dito pa lang po kami nakakapag-serve around Israel. At ganun din po, we have also some what do you call, serenading. Sumasama po kami, collaboration with other departments. At ito po ay ginagawa din ng Zion's Praise, and also birthdays. If you have a birthday, we can sing a song for you. So just tell us. we are happy to serve you. So, po. Okay. So, dapat tayo kay Prechi. So, pahuling salita. huling paalam. Hindi. Ang ating paglilingkod sa Panginoon, walang lugar, walang panahon, at lahat ng pagkakataon. Yun ang aking prinsipyo. So, saan man tayo dalhin ng Panginoon? Kasi, sometimes we get so, comfortable. Diba? Kasi, okay na ako dito maganda na. But, we have to always remember, wherever the Lord leads us, doon tayo magsiserve. Hindi natin alam kung ano ang magiging part natin sa parte doon. Diba? Pero, like, for example, today, nagpunta kami ng Jerusalem. Namasyal kami ngayon sa Jerusalem. So, nung nagpunta kami dun sa
upper room, we tried to sing. Ayan. So, kumanta kami ng, ano kinanta natin? Majesty and Glory. So, kahit medyo maingay kasi ang daming tao, ganun. So, there are people who listen. Pero meron din mga nagsispeaking in tongues na mga ibang kasi maraming ang tao. So, although meron, alam mo yon, kahit saan, pwede mong gawin yung paglilingkod. So, dapat lagi tayong handa. So, yun. Kung ano man yung talent na binigay sa atin ng Panginoon, whether it be through singing, meron tayong voice, o preaching, o prayer, ganyan, kung ano yung binigay sa atin, dapat lagi tayong handa na kahit saan tayo dalhin, makakapaglingkod tayo. So, can Sister Anne? Masasabihin ko. Ayan. So, kagaya nga ng sabi niya na po, yung lagi tayong magpapagamit sa Panginoon. Minsan ako ay lagi niyang papagalitan. Kaya mo yan. So, yung, ano yung tawag dito, minsan hindi natin kayang gawin yun kasi nga hindi natin parang binibigay lahat sa Panginoon. But when we are going to give it to the Lord, kaya natin, di ba? Kaya po natin umawit. Minsan, hindi ayaw natin kasi nga natatakot tayo. But kung hahayaan natin ng Panginoon ay gamitin tayo, then He will give us yung magandang boses. Sister Eileen? Copy-paste. So, basta, ibigay lang natin kung ano yung ang lahat ng magagawa natin para maipagpatuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid na through our talents, through singing, through the messages na mga inaawit natin ay hindi lang tayo nabibless, mas nabibless din sila. Amen. So, ayan po. Maraming salamat sa inyo Zion's Praise at sa ating pong mga manonood na nanood, sumama sa atin sa ating pong programa ngayong gabi. Nawa po kayo ay na-bless. At bago po tayo mag-close, ay basahin natin yung nasa Ephesians 5 verse 19. Sabi dito, na kayo'y mga gusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Nawa po ay ang aming pong mga karansan at ang ministry na ito ay patuloy na maging blessing sa atin pong mga kababayan dito sa Israel at ganoon din sa mga kapanood sa buong mundo. At ngayon po ay kami po ay sumandali na magpapaalam hanggang po sa muli ay abangan po, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Let's Talk about Living in Christ.